Hindi lamang tirahan ang Beverly Hills. Ito ang mismong rurok ng tagumpay. Ilang dekadang umikot ang kwento ng mga Pilipino sa Amerika sa simpleng pag-ahon sa pagpupuno ng balikbayan box at pananatili sa trabaho. Ngunit ngayon, nagbago na ang ihip ng hangin. Panahon ng ating panginghibabaw. Mula sa maningning na mundo ng Hollywood hanggang sa naglalakihang kumpanya ng teknolohiya sa Bay Area, isang bagong imperyo ngam, mga Pilipina ang umusbong. Sila ang natanyak na pinalitan ang dugot pawis ng dayuhan patungo sa bilyon-bilyong puhunan. Tuklasin natin ang mga pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang Pilipino sa Amerika. Ikalabintatlo, si Lea Salonga, ang gintong tinig na nagtatag ng sariling imperyo. Sisimulan natin ang pagtahak sa rurok ng kayamanan sa isang binibining ang tagumpay ay nakapundar sa walang kupas na husay at talento. Kung magtatayong bantayo ng gadakilang Pilipino sa Amerika, walang dudang uukitin sa pinakagitna ang imahe ni Lea Salonga. Habang iniisip ngang marami na ang yaman ay galing lang sa negosyo o teknolohiya, pinatunayan ni Lea na ang tinik, kapag ginamit bilang mamahaling puhunan, ay isang malaking negosyo. Isinilang sa Maynila at hinubok para magtanghal, hindi lang siya basta sumikat sa Amerika. Sabay-sabay niyang pinaharian ang tatlong makakaibang industriya, ang Broadway, Disney, at pandaigdigang entablado. Ang istruktura ng kanyang kayamanan ang isa sa pinakakahanga-hanga sa talang ito sapagkat ang sangasangang pinagkukunan niyang kita ay tanging isang tunay na alamat lamang ng teatro ang makagagawa. Ito ang patuloy na lumalagong halaga NG talento. Nariyan ang kita sa teatro. Mula sa kanyang pagusbong sa Miss Saigon, kung saan siya ang unang Asyanang nag-uwi ng Tony Award, hanggang sa kanyang pagiging producer at bida sa Here Lies Love, at sa Old Friends ni Stephen Sondheim, pinakamataas ang presyo ni Salonga. Ngunit ang pinakakumikinang na diamante sa kanyang pangalan ay ang pagiging alamat sa Disney. Bilang umawit para kina Prinsesa Jasmine sa Aladdin at Kay Mulan, habang buhay siyang nakakabit sa dalawa sa pinakamayamang prangkisa sa kasaysayan ng signing. Isipin na lamang ang bigat nito sa negosyo. Sa bawat muling pagpapalabas, anibersaryo, at pagdagsa ng manonood sa Disney Plus, at bawat pagtuk ng A Whole New World sa mga parka ay nag-aakyat ng kita. Tinatayang umaabot sa 18 hanggang 25 milyon ang kanyang buong yaman. Naiba sa mga artistang ang kita ay nakadepende at laging nangangamba sa susunod nilang proyekto, siguradong tataas ang halaga ni Salonga tuwing. Pangungunahan niya ang isang malaking palabas o awit sa iba't ibang panig ng mundo. Siya ang natatanging alagad ng sining na boses lamang ang puhunan upang maktayo ng napakayamang imperyo kahit walang pangunahing pelikula. Isang inspirasyon sa ating kultura. Pinatunayan niyang ang purong talento, kahit walang tulong ng social media o reality show, ang pinakamakapangyarihang salapi. Ika-12, Vanessa Hudgens, ang idolo ng Disney na naging magaling na negosyante. Mula sa arena ng teatro patungo sa arena ng Hollywood, narito ang isang babaeng matagumpay na nabasa ang laro ng industriya sa Amerika. Kung may isang Pilipinang artistang tuluyang, nakdomina sa sistema gamit ang nasikat na pelikula at matalinong pamumuhunan, walang iba kundi si Vanessa Hudgens. Isinilang sa California sa isang inang Pilipina, hindi siya nakuntento sa kasikatan lamang. Naging mukha siya ng buong henerasyon ng Disney. Ang kwento ng kanyang payaman ay isang napakagandang halimbawa ng diskarte at pagbabago. Nagsimula ang lahat sa High School Musical. Isang pelikulang tila balon na hindi naubusan ng grasya. Isang proyektong tila nagbibigay ng walang katapusang pensyon. Sikat pa rin ang nga kanta at patuloy na pinapanood sa Disney Plus sa buong mundo habang patuloy na pumapasok ang kita sa mga paninda. Ngunit hindi nakuntento si Vanessa sa pagiging bahagi lamang ng nakaraan. Tinatayang aabot sa 18 hanggang 20 milyon ang kanyang yaman. Hindi dahil sa simpleng pag-arte, kundi sa maagang pagpapalawak ng kanyang negosyo. Naging matagumpay siyang artista, buwang tapang na gumanap sa maaksyong. Indie film tulad ng Gimme Shelter para patunayan ang husay, bago kinoronahang reyna ng Pasko sa Netflix sa kanyang Princess Switch na pelikula. Napakayaman ng mga kontrata sa Netflix na kayang tapatan ang paunang bayad ng mga higanteng kumpanya ng pelikula. Subalit, ang tunay niyang talino sa pananalapi ay makikita sa kanyang pamumuhunan. Hindi na lang siya tagapag-endorso, kinuha na niya ang pagmamay-ari sa mga negosyo. Siyang nagtatag ng Cali Water, isang inuming hango sa cactus na ngayon ay mabibili na sa malalaking tindahan sa buong Amerika.
Kasosyo rin siya ngang Fabletics at naktayo ngang sariling negosyo sa pagpapaganda. Kabisado niya ang diskarte ngang makabagong panahon. Kung tumamlay man ang Hollywood, sasaluin ito ang kanyang online na negosyo. Nang pakasalan niya ang sikat na manlalarong si Cole Tucker na itinampok sa Vogue, buong pagmamalaking ipinangalandakan ng media ang kanyang dugong Pilipino, lalo siyang itinaas sa pedestal ng ating kultura. Mula sa pagiging idolo ng kabataan, matagumpay siyang naging isang tanyak na imperyokang pamumuhay. Isang patunay na ang pinakamatalinong papel na ginampanan niya ay ang pagiging isang astik na negosyante. Ika-11, si Tia Carrere, ang nagbukas ng landas sa Hollywood. Bago pa man dumami ang lahing nagbibida sa mga dambuhalang pelikula sa Hollywood, may isang nag-apoy na Pilipinang yumanik sa buwang industriya. Walang iba kundi si Tia Carrere. Siya ang pinakaunang bituing tumawid sa Hollywood, pumasok na tila isang diyosang musika sa Wayne's World bago tuluyang pinag-alap ang mga sinehan sa klasikong True Lies. Tumatak ang kwento ng kanyang pagyaman dahil nakasandal ito sa patuloy at walang patit na daloy ng kita mula sa mga sikat niyang pelikula. Tinatayang abot sa 5 hanggang 8 milyon ang kanyang kabuwang yaman at ang pundasyon ng kanyang tagumpay ay kasing tibay ang bato. Nariyan ang nga paulit-ulit na kita. Ang Wayne's World ay isang maalamat na klasiko. Sa tuwing ipapalabas ito sa telebisyon o sa internet, tuloy-tuloy ang pagpasok ng salapi. Ngunit ang pagganap niya sa True Lies kasama si Arnold Schwarzenegger ang tuluyang nagluklok sa kaniya bilang reyna ng takilya noong dekada 90. Ganyan kakabiyani ang kasikatan noong dekada 90. Umaabot sa kasulok-sulokan ng mundo ang pagpapalabas habang matitibay ang nga kasunduan. Isa ring yaman ng iba't ibang industriya si Tia. Hindi lang siya umarte bilang mang-awit. Isa siyang lehitimong musikera na nag-uwi ng ilang Grammy para sa mga awiting Hawaiian. Dalangam nga tagumpay na ito ang matinding paggalang at yaman dahilan upang umangat siya ng lubos kumpara sa mga kasabayang mabilis na naglaho matapos ang 15 minutong kasikatan. Idagdag pa rito ang kaniyang kahangahangang pakboses bilang nani sa napakasikat na Lilo and Stitch ng Disney. Nagbukas itong panibagong pinto patungo sa isang dambuhalang mundo ang kalakalan at tuloy-tuloy na pagpapalabas ng nga programa. Si Tia Carrere ang buong tapang na nahawan ng landas para sa mga Pilipino sa malaking industriya ng Amerikanong aliwan na lumikha ngalon ng inspirasyon para sa mga sumunod na henerasyon. Pinatunayan niyang kayang-kaya mong maging pangunahing bida, bituin ng aksyon, at kampiyon NG Grammy sa isang buhay. Ika-10, si Liza Soberano, ang walang kupas, na bituin. Bilang pagtatapos ng ating usaping Hollywood, tampok natin ang isang dilag na sumasalamin sa kinabukasan ng pagiging sikat sa buong mundo. Hindi lamang simpleng artista si Liza Soberano, kundi isang mahalagang yaman ng 2 kontinente. Ipinanganak sa California at lumaki sa Maynila, inukit niya ang isang napakatayok na karera sa Pilipinas, kaya naman hindi naging sugal ang pagtawid niya patungong Hollywood. Isa itong napakatalinong hakbang. Ang kaniyang kalagayang pinansyal marahil ang pinakamatibay sa kaniyang henerasyon dahil sabay-sabay niyang pinahaharian ang iba't ibang pamilihan. Sa Pilipinas, humakot ng limpak-limpak na kita ang kaniyang nga serye at pelikula na nagbigay sa kaniyang napakalaking bayad na kayang pantayan ang sinumang sikat na artista sa kanluran. Ngunit ang tunay na bumubuhay sa kaniyang yaman ay ang nga pabatid kalakal. Pinag-usapan natin ang nga kontrata mula sa Samsung, Dior, hanggang BAS Cosmetics na nagbabayat ng milyon-milyon at tumatagal ng maraming taon dahil sa kakayahan ng kaniyang mukha na magbenta nga produkto sa iba't ibang panig ng mundo. Tinatayang nasa 7 hanggang 10 milyong dolyar ang kaniyang yaman. Bago pa man siya, unang sumabak sa Hollywood nung horror comedy na Lisa Frankenstein sa taong 2024, balot na siya nga matibay na kalasag sa pananalapi. Napakahalaga nito. Karamihan sa mga bagitong artista sa Hollywood ay uhaw sa kikitain na nagiging mitsa ng makapalpak na kontrata. Dumating si Liza na may baong malaking kaban, dahilan upang makapili siya ng maayos na proyekto at maghanda ng mabuti para sa kaniyang malayuang paglipat sa karera. Kinikilala siya ng mga kumpanya sa Amerika tulad ng Verve bilang isang pambihirang talento na dumating ng may milyon-milyong handang taga-suporta sa Instagram at TikTok. Hindi lang basta tumalon si Liza sa Hollywood. Ginawa niya ito ng may matibay na pakpak, mabilis na makina,
at mangga taga-suportang pumuputong sa kaniya mula sa dalawang kontinente. Siya ang larawan ng makabagong yaman, pagahari sa sariling bayan na nagiging gatong tungo sa pandaigdigang pagpapalawak. Ikasiyam, si Monique Luillier, ang reyna ng mararangyang kasal. Iiwan na natin ang pelikula upang pumasok sa mundo ng mataas na antas ng pananamit at mga bilyong dolyar na tatak. Kung nakasaksi ka man ngang maningning na rampa o mga kasalan ng nga mayayaman sa nakalipas na 2 dekada, siguradong nakakita ka ng obra ni Monique Luillier. Siya ang tanging nilalapitan ng Hollywood kapag kailangan nila ng kaswatang higit pa sa salitang nakakabiyani. Ipinanganak sa Cebu sa isang amang haringang alahas at inang reyna ng moda, lumaki si Monique na balot ng karangyaan, ngunit hindi siya nakontento sa pagiging simpleng senyorita. Nagsimula ang kaniyang paglalakbay patungo sa mayamang buhay sa Amerika sa Lube MA Fashion Institute of Design and Merchandising sa Los Angeles. Noong taong 1900 na raan at 96, itinatag nila ang kaniyang asawang si Tom Bugby ang Monique Luillier Bridal. Nagsimula ito nang mapagtanto niyang wala siyang mahanap na magandang damit para sa sariling kasal. Mabilis itong lumago bilang isang tanyak na bahay kalakal ng karangyaan. Ang kaniyang katalinuhan ay nakita sa paggawa ng makapangkasal na mukhang pangmaharlika ngunit abot kamay, sinunggaban ang negosyong hindi tinatablan ng krisis kung saan damdamin ang nakpapasya. Nang swat ni Britney Spears ang kaniyang obra sa kaniyang kasal, tuluyang yumanig ang pangalan ni Luillier sa buong mundo ng tanyag na kultura. Kinalanan, nagbihis na rin siya ng mga dambuhalang bituin tulad nina Reese Witherspoon, Taylor Swift, at maging ang dating unang ginang na si Michelle Obama. Ngunit hindi lang sa mga gaon nabubuhay ang ganitong negosyo. Pinalawak ni Monique ang kaniyang kaharian patungo sa mga kagamitan sa bahay katuwang ang pottery barn, mga pabango, at mga pang-araw-araw na damit na nahudyat ng isang ganap na pandaigdigang pamumuhay. Ang kaniyang punong tanggapan sa Los Angeles ay tahanan ng mga talyer ng pagdisenyo at isang napakasiglang kalakalan sa internet. Bagaman lihim ang kaniyang tunay na yaman, ang halaga ng kaniyang pangalan at ang kaniyang pamumuhay sa pinakapribadong nga kabahayan sa Los Angeles ay nakpapahiwating ngang yamang umaabot sa 10 milyon. Nakabuo siyang isang pangalang bumubulong ngang karangyaan sa halip na isigaw ito. Isang uringang yaman na hindi nasusukat ng mga sismis kundi ng isang walang kupas na impluensya. Ikawalo, si Maria Ressa, ang nagwagi ng Nobel para sa katotohanan. Madalas na sinusukat ang yaman sa dolyar, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasusukat sa bigat ng iyong nagawa. Si Maria Ressa, ang pinuno at naktatag ng Rappler, ay naktayo ng kaniyang imperyo hindi gamit ang mga produkto, kundi ang purong integridad. Bilang dating pinunong sangay ng CNN na naging negosyante sa media at itinanghal na nagwagi ng Nobel Peace Prize noong taong 2021, siya ngayon ay isa sa mga pinakatanyag at pinagpipitagan ng mukhang Pilipino sa buong mundo. Ang kaniyang pamumuhay ay isang buhay na patunay sa halagang ang talino. Naglaan siyang halos 2 dekada sa lubang CNN, pinamunuan ang mga sangay sa Maynila at Jakarta, at pinahusay ang komplikadong daloy ng pandaigdigang pamamahayag. Ngunit ang kaniyang pinakamalaking tagumpay ay dumating noong taong 2012 nang itayo niya ang Rappler, isang pahayagan sa internet na pinag-isa ang malalimang pag-ulat at masusing pagsusuri ng nga impormasyon. Nang maksimulang ibunyag ng Rappler ang katiwalian at malupit na pagdanak ng dugo, walang preno ang naging ganting atake sa kanila. Subalit lumaban ng patayan si Maria. Sa bawat bulwagan ng hustisya, buong tapang niyang hinarap ang komplikadong batas na tiyak sanang magpapabagsak sa mga mas mahihinang kumpanya hanggang sa mapagtagumpayang ibalik ang prangkisa ng Rappler noong 2024. Lihim men ang eksaktong laman ang kanyang kaban. Walang kasing halaga ang kanyang impluensya bilang isang iginagalang na autor, iskolar, at boses sa pandaigdigang entablado. Humahakot ng limpa-limpa na kita ang kanyang mga aklat, pag-ikot sa buong mundo, at matataas na posisyon sa mga dambuhalang universidad gaya ng Columbia. Subalit, ang tanging yaman na kinakatawan ni Maria Ressa ay higit pa sa salapi siya ang buhay na yaman ng ating kasaysayan. Para sa buong mundo, isa siyang tanyak na periodista. Ngunit para sa bawat kabataang Pilipinang nakasubaybay, siya ang patunay na kaya nating tapatan ang mga abusadong kapangyarihan at lumabas ng nakataas ang
Pinatunayan niyang ang paninindigan at prinsipyo ay kayamanang hindi mananakaw nino man. Ikapito sa listahan ay si Lolita Nicholas Lewis, ang reyna ng pagbangon sa negosyo. Kung ang kalamitan sa mga mayayaman ay ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, sasaluhin naman ni Lolita Nicholas Lewis ang isang matinding krisis na babaguhin niya upang maging pinakamakasaysayang tagumpay sa mundo ng komersyo. Tubong sorsogan at bit-bit ang diplomasya sa abogasya mula sa Universidad ng Pilipinas, ang Pilipinang ito ay humawan ng landas bilang unang Pilipinang nakapasa sa New York Bar ng walang dayuhang pag-aaral. Subalit yumanig ang kanyang mundo nang pumanaw ang asawang si Reginald F. Lewis, isa sa mga nangungunang itim na bilyonaryo sa Amerika. Sa isang iglap, napilitang saluhin ni Lolita ang pagiging pinuno ng TLC Beatrice International, isang higanteng kumpanya ng pagkain na nakakahalaga ng 2.2 bilyong dolyar. Nakataya ang lahat sa labang ito. Minata siya nga nagmamarunong sa Wall Street at hinula ang babagsak na ipapamigay na lang isang biyuda ang negosyo ng pira-piraso. Ngunit lubos silang nakamali sa tapang ng isang Pilipina. Imbes na umatras, buong giting siyang pumasok sa silid pulungan at pinamunuan ang kumpanya ng mas mahusay pa sa mga batikang eksperto. Naging matalas ang kanyang paningin sa pag-asenso. Inayos ang nga patong-patong na utang, pinabilis ang nga proseso, at tinanggal ang nga walang silbing gastusin. Pagsapit ngang taong 1900 matagumpay niyang naibenta ang sangay nila sa Europa na nagbigay ngang siksik at umaapaw na kita sa mga namumuhunan mula sa pagluluksa tungo sa pagiging astig na pinuno. Hindi lang basta nakaraos ang biyudang ito. Siya ang nangasiwa sa pagbebenta ari-ariang umabot sa $900 milyong na bumuang muli at bumanat ng walang hanggang kayamanan para sa kanyang angkan. Ngayon, ang kanyang imperyo ay binubuo ng mga pamumuhunan. Malalawak na lupain sa New York at Hamptons, pati na rin ng ginintuang pusong pagkakawanggawa. Hindi lamang ipinagtanggol ni Lolita Nicholas Lewis ang naiwang pamana. Binago niya mismong tuluyan ang mukha at kahulugan ng katatagan sa pinakamataas na antas ng lipunan. Nanatili siyang kinikilalang reyna ng lipunan sa New York at isang makapangyarihang lakas na nag-angat sa komunidad ng mga Pilipinong Amerikano. Ika-6, si Josephine Santiago Bond, ang bayaning Pilipina ng NASA. Kung ang iba ay nagpapayaman dito sa lupa, ang paningin niya ay nasa mga bituin. Naabot niya ang pinakarurok na pangarap ng sinumang dayuhan. Ang maging bahagi ng mga makasaysayang misyon sa kalawakan habang nagtatayo ng marangya at respetadong buhay sa Estados Unidos. Isinilang sa bayan ng Antipolo, ang kanyang kwento ay isang buhay na patunay ng di matatawarang talino at pusong palaban ng ating lahi. Madali niyang napagtagumpayan ang napakahirap na kurso sa inhenyeriya sa Diliman bago tuluyang lumipat patungong South Dakota para sa kanyang mastrado, isang lugar na sadyang napakalamig kumpara sa kinagisnang mainit na yakap ng sariling bayan. Ang simpleng pagsasanay noong tag-init sa John F. Kennedy Space Center ay naging ganap na trabaho na nagdala sa kanya pataas sa pinakamataas na baitang ng ahensya. Sa kasalukuyan, hawak niya ang matayok na posisyon bilang pinuno ng sangay sa Advanced Engineering Development ng buong NASA. Siya ang nagmando sa mga magagaling na pangkat na lumilikha ng mga pinakasensitibong teknolohiya para sa kalawakan kabilang na ang pag-aral ng lupa sa labas ng mundo upang matukoy ang kalagayan ng hangin at maganap ng tubig na magagamit sa buwan. Bagamat ayon sa kaprahan ng gobyerno ay hindi siya isang tanyak na bilyonaryo base sa sukatan ng nakararami. Tangan ni Josephine ang pambihirang talino at kapangyarihan na kakaunti lamang ang mayroon. Sa hanay ng mga Pilipinong namamayagpag sa Amerika, nakaupo siya sa trono ng karangalan. Pinapatakbo niya ang isang buong dibisyon ng inhenyeriya, gumagabay sa mga hanyong makdadala sa sangkatauhan patungo sa planetang Mars. Sa isang lipunang pilit ibinababa ang tingin sa mga dayuhan bilang nga utusan lamang, nag-iwan siyang isang matibay na pamana. Sa LUBM, pinaka-eksklusibo at mahigpit na organisasyon sa buong daigdig. Siya ang natatanging inhenyero na hindi inasahan ng NASA, ngunit naging mismong sandata na kanilang kinailangan. Ikalima sa ating listahan ay si Juan Ling Martel, ang tanyak na pandaigdigang estratehista. Bago pa man maubos ngang maga-ordinaryong boss ang kanilang kape sa umaga, napagalaw na ni Juan Ling ang daloy ng tatlong naglalakihang ekonomiya sa mundo. Nagsimula ang lahat sa Maynila
Nang matuklasan ng isang henyo sa numerong Pilipina na kakayanin niyang pag-ikutin ang yaman ng buong bansa gamit ang husay sa sipnayan. Matapos makamit ang kanyang masterado sa pamamahala sa Universidad NG Minnesota, mabilis niyang inakyat ang tugatok ng mga dambuhalang kumpanya tulad ng Walmart International at Nestle. Habang nasa Nestle, umupo siya bilang pinuno ng pananalapi kung saan siya ang naging pusong ang daloy ngang kalakal na umaabot sa bilyon-bilyong dolyar ang halaga. Hindi lamang siya simpleng tagalista ang tubo at kita. Binago mismo ngang sarili niyang kamay kung paano gumalaw ang pondo ng mga higanteng korporasyon. Subalit mas lalong umapaw ang kanyang kaban nang tumalon siya mula sa pamamahala tungo sa pag-angkin mismo ngang negosyo at pag-upo sa pinakamataas na lupon ng pamunuan. Isa si Juan Ling Martel sa mga haligi at nagtatag ng Baypine Capital, isang matatag na kumpanya sa Boston na nagpapalago ng mga yaman at ari-ariang bilyon-bilyong dolyar ang halaga. Trabaho niyang humanap ng mga negosyong malaki ang potensyal, bilhin ito, pagandahin, at kalaunan ay ibenta upang humakot ng limpak-limpak na tubo. Higit pa rito, pinatibay ang kanyang katayuan bilang pinuno sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng pinakapinapangarap na kumpanya sa daigdig. Kasapi siya sa lupon ng Uber, Alibaba, at Stellantis. Ang pagupo sa ganitong mataas na posisyon ay tila pagulan ng ginto, na kadalasang nakdadala ng bayat na anim na figurang halaga at makapigil hiningang pamigay na shares. Makikita sa mga opisyal na talaan na hawak niya ang milyon-milyong dolyar na halaga sa shares ng Uber pa lamang. Si Juan Ling ang patunay ng tahimik ngunit nakakayanik na impluensya sa mga pinakamakapangyarihang boardroom. Ang kanyang makoneksyon ay parang listahan nga higante sa pananalapi. Pinatunayan niyang ang talino, kapag ginamit sa pandaigdigang ekonomiya, ay nagiging napakalaking kapangyarihan at yaman. Pang-apat ay si Sheila Lirio Marcelo, ang utak ng revolusyon sa teknolohiya ng pangangalaga. Nagsimula ang lahat sa isang ina, isang laptop, at isang suliraning hindi kayang lutasin ng anumang kumpanya. Ginamit ni Sheila ang sarili niyang hirap sa paghahanap ng mag-alaga para itayo ang pinakamalaking plataforma ng caregiving sa buong mundo. Isinilang sa Baguio sa isang angkan ng maguro. Nakapagtapos si Sheila ng abogasya at negosyo sa tanyak na Harvard, isang napakataas na antas ng edukasyon na naging sandata niya upang yanigin ang mundo ng teknolohiya. Noong 2006, inilunsad niya ang Care.com, ang kauna-unahang malawakang plataporma sa buong mundo na nag-ugnay sa mga pamilya at mga profesional na tagapag-alaga. Bago siya dumating, isang matinding pasakit ang paghahanap ng yaya o magbabantay sa matatanda. Ginamit niya ang teknolohiya upang ibalik ang tiwala at linaw sa industriyang ito. Ang dating simpleng ideya ay lumobo bilang pandaigdigang negosyo na umaabot sa 20 bansa na may milyon-milyong miyembro. Nang pumasok sa stock market ang Care.com noong 2014, isa itong makasaysayang kaganapan. Naging isa siya sa ilang Pilipinang nakapagpatunok ng kampana bilang pagbubukas ng New York Stock Exchange, isang malaking karangalan sa ating lahi. Pakalipas ng 6 na taon, binili ang kumpanya ng humigit kumulang 500 milyong dolyar. Isang tagumpay na nagtatak ng kanyang pangalan sa kasaysayan. Umanis siya ng pambihirang yaman mula sa kanyang nga shares dito. Ngunit hindi lang siya basta naktayong negosyo. Isinulong niya ang mga karapatan at benepisyo ng pamilya, pati na rin ang pagpapalakas sa boses ng mga kababaihan. Sa kasalukuyan, pinamumunuan niya ang bagong kumpanyang pinagsasama ang edukasyon at Web3 kung saan patuloy siyang lumilikha ng yaman mula sa malasakit. Pinatunayan niyang ang pangangalaga ay $1 bilyong na industriya na naghihintay lang pala ng isang mahusay na leader. Pangatlo sa ating listahan ay si Lilia Clemente, ang alamat ng Wall Street. Habang ang maraming eksperto sa Wall Street ay bulag pa sa potensyal, nang Asya matapos ang digmaan, nakita na ni Lilia ang hinaharap. Isang nakmamalaking iskolar ng bayan mula sa UP Diliman, na kalaunan ay nakpakitang gilas sa University of Chicago, napagpasyahan ni Lilia na hindi lang siya makikitrabaho, kundi babaguhin niya ang mismong sistema ng pandaigdigang kalakalan. Tinagurian siyang Wonder Woman ng Wall Street dahil sa kanyang walang kapantay na galing. Noong 1976, itinatak niya ang Clementi Capital, isa sa maunang kumpanyang pinamunuan ng babay sa New York. Napakatapang ng kanyang layunin. Ang dalhin ang pamumuhunan ng Amerika papasok sa Asya bago pa man ito subukan ng iba
Pinasinayaan niya ang Clementi Global Growth Fund na pumasok sa New York Stock Exchange. Mahalagang malaman ang kaibahan ng personal na yaman kaysa sa pangkalahatang pondong hawak ng kumpanya. Ang kumpanya ng nag-isang Lilia Clemente ay nakpalago ngang bilyon-bilyong dolyar na yaman. Siya ang naging utak at taga-kumpas kung saan dapat ilaga ang pera ng mga dambuhalang institution at pension funds. Sa panahong bibihira ang nga babaeng tagapamahala ng pondo at halos imposibleng may makapasok na Pilipino, napatunayan ni Lilia ang kanyang galing bilang propetang ekonomiya. Nakamit niya ang katakot-takot na yaman, bungangang ilang dekadang husay sa pagpapatakbongam nga pondo at matatalinong personal na negosyo. Ngunit ang tunay, niyang pamana ay ang pagbubukas ng pinto. Binuksan niya ang daloy ng yaman sa pagitan ng Amerika at Asya. Hindi lang siya nakpaikot ng pera, kundi pinagyaman niya ito, nagpondo siya ng mga scholarship at programa upang hubugin ang susunod na henerasyon ng mga Asiano-Amerikanong leader ng pananalapi. Tinuruan ni Lilia Clemente ang buong Amerika kung paano mamuhunan sa ating rehiyon, patunay na ang malinaw na pananaw ang pinakamahalagang puhunan. Pangalawa, kilalanin si Josie Natori, ang reyna ng seda at diskarte. Kapag nagretiro ang karamihan mula sa Wall Street, bumibili sila ng mga painting na nakasabit lang sa dingding. Iba si Josie Natori. Dahil pinili niyang maging mismong sining. Tubong Maynila, isa siyang. Napakahusay na individual na nagpabagsak ng mga hadlang ng maging isa sa pinakabatang babaeng vice-presidenteng Merrill Lynch sa pamumuhunan. Nasa kanya na ang pinakamataas na position at sahod, ngunit hinahanap pa rin niya ang tunay na sigla. Ang malaking pagbabago ay naganap noong 1977 nang palitan niya ang pagnenegosyo sa stock market para sa seda. Nang mapaktanto niyang nararapat ibida sa buong mundo ang galing ng mga manggagawang Pilipino, itinatak niya ang The Natori Company. Ayon sa kwento, nakdala siya ng burdadong baro mula sa Pilipinas patungo sa isang mamimili sa Bloomingdale's na nakmungkahing gawin itong pangtulok. Nakining si Josie at dun isinilang ang isang imperyongang kaswatan. Pagsapit ng 1983, mabenta na ang kanyang madisenyo sa mga tanyak na tindahan tulad ng Saks at Neiman Marcus, tuluyan niyang binago ang imahe ng disenyong Pilipino sa buong mundo. Hindi tulad ng ibang naghahanap ng pinakamurang pabrika, nagpatayo siya ng sarili niyang operasyon sa sariling bayan, nagbigay trabaho sa daan-daang manggagawang Pilipino upang panatilihin ang dangal at kalidad ng bawat produkto. Sakop na kanyang imperyo ang palamuti sa bahay, pabango at mga damit. Ngunit ang tibay nito ay nagmumula sa isang makinarya na negosyo na kontrolado niyang buo. Isang pribadong kumpanya ang tatak ng Natori, kaya hindi siya hawak sa lik ng anumang namumuhunan. Tanging sa sarili niyang pangarap siya nakatutok. Batay sa mga datos at lawak ng kanyang operasyon sa buong mundo, umabot na sa daan-daang milyong dolyar ang kanyang yaman. Ang pangalang Natori ay sumisimbolo sa karangyaan at disiplina. Isang tatak na patuloy na namamayagpag sa loob ng halos 50 taon sa napakagulong industriya ng fashion. Una sa lahat ay si Susan Ocampo, ang bilyonaryo ng Silicon Valley. At sa wakas, narito na tayo sa rurok ng tagumpay at yaman ng Pilipinong Amerikano. Habang ang iba sa listahang ito ay kumitang milyon-milyon, nakaupo naman si Susan Ocampo sa yamang bilyon-bilyon ang binibilang. Siya ang itinuturing na nag-iisang brilyante ng Silicon Valley, isang palihim ngunit makapangyarihang puwersa na nag-iwan ng hindi matatawarang pamana mula sa teknolohiya. Isang halimbawa si Susan ngang pinag-isang talino at tapang sa larangan ng teknolohiya. Laking Pilipinas, tinawid niya ang Amerika upang maging isang higante sa lumalagong industriya ng mga semiconductor. Katuwang ang yumaong asawang si John Ocampo, binuo nila ang Sorenza Microdevices noong 1984, panahong mga kalalakihan ang nagahari sa mundong ito. Ngunit matapang na hawak ni Ocampo ang pondo at pananalapi ng kumpanya. Siya ang matalinong utak sa likod ng malawakang pag-usbong nito. Matagumpay niyang itinawid ang kumpanya sa mga makabagong pananaliksik at pagpapalawak ng produksyon na nawi sa makasaysayang tagumpay noong 2000. Nang may benta ang Senza noong 2007, hindi nagretiro ang mag-asawa. Ibinuhos nila ang kanilang kinita sa Macom Technology Solutions, tagalikha ng mamakapangyarihang semiconductor na ginagamit mula sa mag-aimbakan ng datos hanggang sa kagamitang pandigma. Ayon sa mga
ulat pinansyal nung unang bahagi ngang 2026, nangungunang mamumuhunan si Susan Ocampo sa Macom. Ang kanyang sapi rito ay nag-angat sa kanyang personal na yaman sa halos $2 bilyong. Pinatutunayan, nitong hindi lang siya kampeon ng lahing Pilipino, kundi isa sa pinakamayamang babaeng bumuo ngang sariling imperyo sa buong Amerika. Kahit bilyonaryo, nanatiling nakatapak sa lupa at mapagpakumbaba si Ocampo. Halos hindi nga siya mamukhaan ngam nga ordinaryong tao sa lansangan, habang ang karaniwang yaman ay ipinamamana. Ang tanyak na pamana ng mga Ocampo ay matalinong hinubog ng sariling pawis. Hindi na lamang sila basta nakikisali sa ekonomiya ng Amerika. Sila ang haligi nito. Mula man sa kasikatan, estilo, o matinding labanan sa pananalapi, naktatag sila ng pamanang panghabang buhay na ginawang tunay na $1 bilyong na tagumpay ang pangarap na umasenso. Alin sa makwentong ito ang nag-alap sa iyong damdamin? Ibahagi ang iyong pananaw sa ibaba. Kung nais ninyo pa ang mga malalalim na kwento ng tagumpay at kapangyarihan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Hair Status.